Good day everyone! Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. My name is G2 and right now, yung guest po natin is working currently as an electrical engineer. Let's all welcome Ariel! Good afternoon, guys. So Ariel, kamusta naman? Okay naman, as in back to normal. So, after ng pandemic, syempre. Okay, so Ariel, bago mo ikwento yung journey mo sa pagiging engineer, can you give us a background muna ng childhood, pare? Growing up, most of the family meron naman mga engineers na rin. Both sides ng father and mother ko. Pero most of the engineers sa clan or sa family namin are civil. Wala pang other types or engineering practice na Nagkaroon lang ako ng idea ng engineering. Nung nakikita ko na yung mga uncles ko na nagwo-work tapos umuwi na, yun nga, medyo, engineer, ganito yung name. Kasi tito lang ang tawag ko sa kanila pero yung ibang tawag sa kanila, engineer ganito, di ba? Engineer ganyan. Wala akong idea actually kung na ang dami palang klase ng engineer. So may civil, may electrical, may mechanical, may industrial pa, saka computer engineering, di ba? As I grow up, inisip ko, ano bang klaseng engineering yung or profession na pwede kong puntahan. So, living up to some of their expectation din siguro. It's good to have another engineer in yun, sa family and then doon sa batch namin kasi most of the ng mga pinsan ko noon nursing, di ba? Teachers. Ilan lang ang nag-engineering tapos yun nga. Electrical yung napili ko that time kasi ang fascination ko mga ano ba nagwo-work yung di ba, mga robot natin saka mga laruan battery operated or karamihan ng TV ganyan electricity lahat yung So nag-ask ako ng guidance din sa mga tito ko ano bang engineering ang pag ganito ang gusto mo. Yan. Banggit nila na mag-electrical engineering ka kasi mas bagay sa'yo yung profession na yun na kung mahilig ka sa working with gadgets sa electricity. Wala pang ECE nung time na yun Or meron na pero sa batch nila hindi nila alam ang ECE. Lately nung elementary college ko na lang na meron pa lang electronic and communication din naman. So another side of engineering yun. Knowing na tapos ang banggit pa nung isang uncle ko nga pag electrical engineering maraming klaseng yan. Maraming exam yan. So meron ka pang actually merong REE, the Registered Electrical Engineer. So yun yung regular license na engineer ka. And then we have the RME, Registered Master Electrician. So tapos the highest level is the PEE, Professional Electrical Engineer. So yun yung mga pumipirma ka ng mga plans and So sabi ko, ang daming choices. So doon ako sa medyo maraming mapagpipilian kumbaga. Prior to that na mag-engineering syempre. Madami pa naman ibang dilatag na choices pero sa seminary or diba? Oo. Medyo na tayo sa linya na yun kasi growing up na naging altar boys din kami yung mga kasama ko. So, may mga iba sa grupo na nag-push din ng calling and then engineering. Sabi ko noon, kung saan ako pumasa, doon ako. So, nag-exam ako sa isang engineering school. Trinay kong mag-exam sa magpasa ng application sa seminary. Naunang dumating yung yung papel ko na pasado na ako doon sa school na yon, sa engineering school na yon. So, yun, green up ko na. Dito ako, sabi ko. Dito ako pumase. Tapos, after ilang months, saka ako nakita na may letter sa akin si seminary na pwede pala ako mag-enroll doon. Pero dahil nga nauna na yung isa, doon ako. Yun yung start-up nung natin. Ang kwento natin doon sa engineering na walk. So, going back on your childhood, Ariel, so talagang nahilig ka na sa electronics? Yeah, actually, ang ginagawa ko pa nga dati,
anything na battery operated na laruan, kinakalas ko hanggang dun sa motor, hanggang dun sa may dynamo, just to see how, 'di ba? How it works. Tapos maano mo pagka binuksan mo siya, yung mga coil ng yung ginagamit nila ngayon or ginagamit nila noon na pang Tamiya, 'di ba? Yeah. I-rewind mo yung motor noon. Titingnan mo kung bibilis ba o babagal. May mga time na nasusunog pagka napaglalaruan, syempre kulang or mali ng winding, 'di ba? Pero yun na. For many failed attempts, 'di ba? May mga nag-work na napagana ng baterya or naayos naman. Yung mga ganun lang, mga simpleng kalikot, and then curiosity kills the cat. To ka sa actual na lang, 'di ba? Since meron ng passion na magdududel ng mga small things mo, why not take the chance na alamin kung how does it works technically talaga. So, aralin mo na lang or mag-aral ka na lang. So, yun yung isang part din na nag-push na pag-aralan ko nga to. Siguro yun, in terms of engineering sa school, baka malaman ko kung paano siya talaga, 'di ba, gumagana, gumagalaw. So, you build up the passion na maging engineer. What about your college life, Ariel? Kamusta naman siya? Ang napuntahan kong school kasi is one of the, di naman, masasabi natin na best during our times na talagang kilala naman na school. To name it yun, yung Mapua. So kahit papano, di ba, known siya for all engineering practices, not only electrical and other engineering discipline as well as architecture. So that time, medyo strict ang mga grading system namin. So compared sa other school, di naman sa medyo nasa level naman ako ng ng standard student, kumbaga, ng eskwelahan na yon. So not too high for to be an honor, but enough to pass and get a degree, and also have a good chance in pushing on my career after graduation. So sa school namin actually, hindi pa masyadong techy that time, diba? So Yes. ang mga design nun manual. So if you know a little bit of AutoCAD that time, medyo advantageous ka na. If you have a personal computer sa school, sa bahay, at nakakagawa ka ng mga PowerPoint and more presentation na hindi lang typewritten na Word, advantage ka na nun. Marami namang areas doon sa field namin na matatanungan, as well as may mga seniors din na willing na mag-help, lalo na yung mga org doon is beneficial naman for all students, especially doon sa course namin. Kasi maliban sa architecture, isa yung electrical engineering sa pinakamaraming estudyante nung college. So, yun. Saka, ang maganda pa sa kanya, I'll build enough rapport for other disciplines. Kasi, syempre, dahil nga maraming klase ng engineering, so, nagkaroon ako ng kakilala and colleague na civil, may mechanical, yung halo-halo na. Yeah. So, kumbaga, hindi lang full of electrical engineering ang nakukuha mong resource as well as inputs. So, may collaboration na na that time college pa lang, meron ng konting collab na hindi mapapatayo man nung civil engineer yung building, hindi naman niya may ilawan, di ba? Parang ganun. So, as well as the electrical naman sa side namin, magagawa namin yung electrical design niya, pero saan mo ikakabit na wall yun? Ceiling ba? Or yung mga ganong collab. Kaya maganda yung naging foundation kahit papano for kasi puro engineers and architects lang yung Mapua that time. So going back sa college life mo, Ariel, kamusta naman yung mga subject? Kamusta naman yung mga math?
Isa pa pala yan. Buti na lang nabanggit mo. Katulad siguro ay na-expect nga nila na sa engineering talaga, math yung pinakamarami or problem solving. As early as first year and second year, parang dalawang math na subject per semester from algebra to calculus. Tapos, math din yung may pinakamalaking units namin during the senior years. So, talagang marami as in pinaka-heavy on the subject namin is mathematics. So, in appreciation naman, kailangan pala siya talaga through kasi ang electricity, kung papansinin mo, hindi mo siya agad makikita. Hindi naman siya nararamdaman or nakakawakan, di ba? So, all we can do is to compute at saka establish yung mga data niya na in a mathematical perspective or formulation. Unlike ng ibang discipline na talagang hawak mo yung semento, pag naghalo ka, alam mo yung ratio for civil. Sa mechanical, alam mo yung gears, nabibilang mo literal yung kung ilan yung ipapasok mo sa bawat screw na tornilyo. Ganon. Sa electrical, hindi. So, talagang aasak ka dun sa computation to justify or to makita yung kung working or mag-work yung gagawin mo na project or design. Yun. Tapos, isa pa, mga subjects, although typical naman sa lahat ng school siguro yung other subjects, yun nga, heavy rin siya sa design. Kasi saka yung tawag dito, electrical code, yon kasama yun sa mga pinag-aralan or subjects ng college. Kasi hindi mo lang dapat alam siyang computing or tignan, kailangan na aayon din siya sa batas or sa rules. Kasi kung mapapansin mo rin, may mga countries na hindi katulad natin ang voltahe. So may mga doon namin naisip na pag sa Europe ka pala pumunta, 110 lang sila. Pag sa Pilipinas ka, 220 ang outlet. So hindi ka pwedeng magsaksak basta sa nasa outlet ng lalo na pag nasa ibang bansa ka. Yun, yung mga ganun. So yung electrical code yon inaaral din namin or pinag-aralan din namin na pag sa Pilipinas, ito yung sets ng ng rules or pagka magde-decide ka. So may mga iba-ibang standards na kailangan sundin sa bawat area or sa bawat lugar kung saan mo i-apply yung design mo or yung gagamitin mong electricity. Okay. Pero Ariel, ano yung main reason kung bakit, oo nga, tama ka, kung bakit sa ibang bansa may 110, sa atin may 220, or meron pa bang ibang bansa na gumagamit ng ibang voltahe other than 110 tsaka 220? Mm. Ang naging tingin namin nun, actually, karamihan ng countries, inaayon nila yun doon sa frequency nung nagdi-deliver na electricity sa kanila. So, may mga bansa na kaya sila wanted dahil mas safe sa kanila ang lower voltage or yung 110 na during the time nung tinatanong din namin yan, bakit pa ang Pilipinas 220? So, ang sinagot sa amin or ang nakuha kong sagot that time is dahil mas tayo sa American standard. Kumbaga, mas malapit tayo sa American standard. Sinunod natin yung 220 na standard pagdating sa electricity. So, inaayon natin yung mga disenyo ng bahay natin para magamit natin yung mga equipment na binibigay nila. For example, pinentahan ka ng computer, di ba? So, yung specs ng computer na yun is 220, for example lang. Kaya, iaayon mo yung mga outlet mo na magamit mo yung computer nang hindi ka gumagamit ng ibang klase. So, ang voltahe na gagamitin mo, yung kayang magpaandar
yung computer. Ganun. So, yun yung parang pinaka-gist niya kaya iba-iba yung may mga ibang bansa na iba ang voltage na ginagamit or iba yung sinasabi lang frequency pagdating sana may 60 hertz or sa Pilipinas may merong iba 50 hertz na frequency yun. Yun yung parang reason behind nila. At the same time, meron silang mga standards nga na sinusunod kaya nila ginagamit yung ganong klase ng voltahe. Yun. Going back sa college life mo, Ariel, was there a time na na-test yung patience mo because of these math subjects? Oo. Maraming beses. Kasi, ang sabi ko nga sa'yo, pinaka-heavy on the, namin is mathematics as high as 5 units per week. So, parang lumalabas kung 1 hour ang isang subject, 5 oras yun sa bawat araw na mathematics lang. So, kung isipin, just to get to school, tapos bubunuin mo, pagod ka sa biyahe, tapos pagod ka pa doon sa lecture, 'di ba? Parang yung pasensya mo talagang dadaanan mo lahat ng makakapag-compute ka pa ba kung ganito yung So, may mga times naman na talagang being a student in general, kailangan mo talaga ng mahaba-habang pasensya at mahaba-habang kumbaga tiyaga. Not all are built to learn ng mathematics na pero hindi mo kailangan din maging henyo para matuto. So nandun lang yun nga yung patience mo, nandun lang yung perseverance mo na or yung gusto mo talaga siyang aralin. Isa yun sa mga natutunan ko rin during that time ng college na lahat ng bagay na pag-aaralan. Kung hindi ka magaling sa math nung elementary, walang problema. Basta matyaga kang mag-aral, take notes, tapos medyo makinig ka syempre sa instructor mo. Tapos kung hindi pa sapat yon sa current natin kasi na ngayon, na technology ngayon, halos lahat na kaya ng internet eh. Dati, kailangan mo ng library card just to research. 'Di ba? Hindi ganun ka, Samantala ngayon, mag-download ka lang ng gusto mong formula. Sasagutin na sa'yo eh. Anong mathematical equation yun? Like calculus. Maganda na tong time namin, kailangan mo ng magandang calculator. Definitely, para makapag-compute ka ng maayos. Kaya, Yeah. oo, ang normal na calculator sa amin is called scientific calculator. So, yun yung may mga added function. Hindi lang siya plus minus divide. Meron siyang cosine, sine. Kaya kung makikita mo yung scientific calculator, calculator pa lang aaralin mo na kung paano gamitin. So, lahat ng function nun, pinadali na nung calculator. And yet, mahirap pa rin magpipindot lalo na pagka-exam, di ba? Yun. Kaya maliban doon sa pag-aaral, kailangan mo ng aralin din yung calculator mo kasi yun yung buhay mo as an engineer during that time. Ang hirap manghiram ng calculator na hindi mo kabisado. So, kahit na scientific calculator, yung parehas kayo ng scientific calculator, kung magkaiba ng model, like yung ikaw nasanay ka na Casio, tapos ang nahiram, hindi ka nagdala ng sarili mong calculator at ang nahiram mo is Sharp or ibang brand, nako, malamang sa malamang matetest yung pasensya mo bago mo makuha yung tamang gamit or yun nga, yung mga keys na kailangan mo para mag-compute ng tama. Oh yeah, I remember that, Ariel, yung scientific calculator. So, gagamit kang calcu, may mga inverse, may tan, may sine, Yeah. kung ano-ano pa. So, ayan na yung question. I have the calculator, but I don't know how to, what to press. Yeah. Ganun-ganun ang experience namin, lalo na kunyari, tulad nung hindi ka nakapagdala ng sarili mong calculator and yet
kailangan mo, yun nga, buhay ng isang engineer ang calculator, eh. Just like your ID. Oh, kaya makakapasok ka sa school, kung makikita mo yung mga engineering students, nakakapasok sila sa school na calculator lang ang dala. Dahil yun talaga yun lang kailangan nila, papel and anything, ballpen, makakapili ka anywhere. But the calculator, pag yun ang naiwan mo, ah, I don't know if meron kang problem na kayang masolve ng ay, either yung kamay lang na gaganon ka or yung old school calculator na hindi scientific. Yan. So, Ariel, is it safe sabihin na dapat yung math mo ng high school is dapat maganda na yung foundation mo doon? Pagtalon mo ng college, lalong-lalo na pagkukuha ka ng mga engineering na courses like this. Actually, building the math foundation is maganda lalo na mag-start kahit na elementary ka pa lang. Kasi kung titignan mo, everything we do or everything in our society today, lahat yan kailangan mo ng math. May it be, bibili ka lang, di ba? Yung mga typical na discount talaga ba nakamura ka? Yung mga ganon na simple things pero hindi mo ma-appreciate at the start. Pero everything or lahat yan tingin ko may mathematics, eh. So, the more you are eager to learn, at the earliest or yung start, it's best na basta interesado kang matuto. Like, kung hindi ka man magaling sa mathematics ng elementary or hindi mo kinabisado yung multiplication table like other people, yun nga, aralin mo yung, at least yung calculator, di ba? Kasi elementary, high school, I don't know, pero sa amin noon high school, hindi kami pinapagamit ng calcu, eh. Nakahawak kami ng calculator, mga fourth year high na yata, eh, just to have yung mga exams Yeah. na pero ngayon, ang alam ko, as early as elementary or grade 6, grade 8, meron ka ng algebra, meron ka ng advanced math nga, yung tawag nila sa parang yun, yung ginagawa sa common, 'di ba? Mm-hmm. So, yun. Walang common nung time namin, eh, pero kung meron siguro, it's a big help na na mag-aspire ka to a higher level ng drive mo sa mathematics. At saka, isa pa, it's not all mathematics kasi. Kung isipin din, may mga certain formulas na tinatawag natin na basic formula yan. Like yung quadratic equation, for example. So, anything na pag alam mo yung basic formula, you can derive the rest. So, ibig sabihin, isang formula lang ang kailangan mong kabisaduhin. Kaya mo nang bali-balik ta rin yung paggamit ng formula na yon to other means na mag-compute ka ng ibang ibang solutions or to make your own solutions. Kaya at best nga, kung hindi sila or kung hindi ka man naging interesado sa math nung high school or nung elementary, at gusto mong pa rin mag-push ng engineering, sa tingin ko, ang best effort is maging interesado ka muna at umpisahan mo sa smallest or sa pinaka-basic na which is good nga na dapat high school pa lang at least interesado ka. Hindi kailangan magaling. Yung interest lang, enough yon to make you survive the, uh, the college of engineering. Sabi nga nila. Okay, so narinig nyo naman guys, okay? Kung hindi kayo medyo okay sa math ng elementary, it's not yet too late. So pagdating nyo ng high school, pwede nyo nang i-work on yung math nyo ron. Sabi nga ni Ariel, kailangan maging maganda yung foundation ng math niyo ng high school. Well, as early as elementary, syempre. Pero kung sakasakaling hindi nyo kaya, high school, dapat maayos na para pag tanong nyo ng college, ando na yung survival ng math.
Tama ba, Sir Ariel? Yeah, it's a good start. Oh. Kasi kung aasa ka sa college na ano at wala kang basic foundation din ng mathematics nung high school. Ah, maliit lang yung buffer ng ano ng engineering ngayon eh kasi 5 years pero may mga schools na semestral ka, 'di ba? Technically, semester lang yun. So, it's ano, yung inaral mo ng a year sa high school, parang 3 or 4 months mo lang aaralin sa college. So, ganun kabilis yung pacing. So, kung hindi ka up doon sa ganung bilis or degree, at meron din mga school ngayon like yung ano nga na trimester pa nga yung iba eh, or quartermester. So, mas fast-paced yun. Engineering during my time is a 5-year course. But now, dahil nga meron mga nag-o-offer na school in quartermester or trimestral, siguro meron makaka-graduate ngayon ng engineering instead of 5 years, around 4 years or mabilis na siguro yun, 4 or 3 and a half kung meron man. So, ganun siya kabilis. Kaya talagang build mo yung, kumbaga battery test yan eh. Mayroon kang math first year pa lang, algebra at saka trigo. Then, papasukan ka ng calculus. Then, yung mga ganon, may level naman siya eh. Hindi ka naman bibiglain ng advanced math agad at the start pa lang. So, yun. Lahat yan nagsisimula sa basic. So, hanggang pagdating mo ng ano, yun nga, pagka nasimulan mo na kasi siya and then na-develop sa'yo yung single formula na sinasabi ko sa'yo na yun. Yun, kahit pagbalik-balik rin mo yan hanggang 4th year or 5th year mo ng college, it works the same. Oo. Yun lang. Yun yung may nasasuggest ko lang siguro. And then yun, foundation din yun. Build a relationship with your calculator. Kasi talagang for the 5 years in my experience hindi ako nagpalit ng calculator for the whole ano. Yung calculator ko na gamit nung first year, yun na rin yung ginamit ko sa board exam. Ganun ka ano, kumbaga ganun ako katiwala or ka trusted doon sa calculator na yun. Kasi yun nga eh, mas madalas mo siyang makakasama ngayon kaysa sa sarili mong ano siguro eh, pamilya. So, Ariel, so ito na tayo. Tapos na tayo ng college. So, graduation na. So, paano naman yung klaseng review na ginawa mo or preparation for board exams? That's a good one. Nung time namin kasi, available na yung mga review centers. So, kaliwat kanan may mga nag-offer dyan, review. So, in good faith naman, nag-take ako ng review center. So, while waiting for the board exam, syempre, it's about 2 months na yun. Fast-paced din yun na engineering review. So, may mga review center na nag-offer din naman ng parang in-house. Ang ibig ko sabihin ng in-house is kung meron kang lag or meron kang kulang pa sa tingin mo na ano, kasi pwede ka naman mag-self-review actually. Meron ng mga nabibili or na-download siguro ngayon or Xerox na mga review questionnaire within the past boards of electrical engineering exams. So, kung babasahin mo lahat yun, mahirap. At saka, yun nga, given the allotted time na yung inaral mo ng 4 na taon or 5 years, reviewin mo or babalikan mo lahat ng subjects in the span of 2 months lang just to take the board. So, ang idea namin nun, tulungan. Meron kaming kasama na nag-review sa other review center, tapos kami, nag-review sa ibang review center. At the end of the week or bigayan kami ng notes. So, anong tinuro sa inyo? Ganyan. So, nandun ulit yung collab na sinasabi ko sa'yo na within your networks, you have to choose the people you're with din na mahilig mag-aral siguro. So, kung hindi ka rin ganun kagaling nung college or hindi ka naman honor student like me,
build ka ng relationship doon sa mga mahihilig mag-aral. At the same time, you get your resources na makakatulong sa'yo like yun nga mga past review na exams or yung mga kakilala mo sa org na dati nang nag-review or dati nang nakapasa. Yun. Kasi it all boils down to your preparation na ang pinaghahandaan mo actually or pinaghandaan ko actually doon sa review is not all the questions. Parang ang ginawa kong style nun, ah, nagpipick ako ng question na hindi ko alam. Tapos yun yung inaaral ko. Other questions na sa tingin ko, typical naman na tanong, tapos values lang yung pinapalitan, di ba? Oh, yung one formula na binabangkit ko kanina, nagwo-work siya sa ganun. Na 5 questions yan, pero isa lang ang formula niyan. Ganun yun. Parang may mga ganong question sa board. At meron din naman mga technique sa boards na review center na pinapakita nila na pag ganito yung question or nakita nyo na yung ganitong question, ito na yung gagamitin mong formula. Doesn't matter kung anong figure yung nilagay nila, kung 400 meters yan or 500 meters. Isa-substitute mo lang yun doon sa inaral mo or yung kinagbi sa mong formula, parehas lang ng magiging result. Yun. Tapos, isa pa sa mga preparation na ginawa ko noon, actually, sabi ko nga, ang electrical engineering, before, it is a 3-day exam. Tapos may fourth exam ka, yun yung RME, kung gusto mo mag-take ng RME. So, ngayon yata, I think, is 2 days na lang yung REE na board. Tapos kung magte-take ka ng RME, yun yung third day mo. So doing that, pwede mong pagsabayan yung review ng REE, RME. Ang ginawa nung iba kong kasama, since nasa isang review center lang din naman, parehas na lang ni-review yung REE at saka RME. For the benefit na sinasabi nila, pag bumagsak ka sa REE, yung registered electrical engineer, at least may license ka pa rin as registered master electrician. So, ang difference lang naman actually ng RME sa REE, yung RME or registered master electrician, pwede ka mag-take ng RME exam kahit na hindi ka graduate ng BSEE or Bachelor of Science in Electrical Engineering. So, kung ikaw ay technical graduate or meron kang experience sa field as an electrician or as early as ano bang tawag nila sa ano ngayon, yung grade 12 or tama, grade 12, 'di ba? Equivalent to second year or fourth year high. Pwede ka nang mag-apprentice ng electrician, tapos pwede ka mag-take as RME or master electrician. Yung REE kasi, hindi ka pwede mag-take ng REE nang hindi ka graduate ng Bachelor of Science in Electrical Engineering or BSEE. So, yun yung diff lang ng dalawa. And then, ang isa pang difference nun, hindi naman sa mas lower ang RME sa REE. Magkaiba lang yung application nila dun sa ng fields. Kasi ang RME, as low as a certain voltage level, yun lang yung pwede mong i-manage or paggalawin, like 500 kilovolts and below yata. So yun lang yung leveling lang ang nila. Pero it works if you would like to prepare, since ang board lang din naman is 3 days. Why not, yun, pagsabayin nyo na lang or given the benefit, mag-review ka na ng REE, mag-review ka rin ng RME. Kung pumasa ka both, edi well and good. Kung bumagsak ka sa isa, may isa kang pasado, all good din. Kung parehas mo binagsak, try again. Ganun lang lagi ang sa amin kasi hindi naman sa tiwala akong papasa that time. Pero kumbaga sa gut feeling, pag nakita ko yung tanong, medyo may pakiramdam ka na basa ko na to or nadaanan ko na to doon sa review center.
or one of the review quizzes na binigay sa atin or sa amin. So yun, isa pang part ng preparation na ginawa namin noon or particularly sa akin, ah, wag masyadong magpa-stress. Kasi kalaban mo rin yan sa board exam. In any board exam siguro, I think it would work. Yung mental block na tinatawag, mahirap na ano yan, kahit anong review mo, tapos biglang pagdating na sa exam proper, di ba? Oo. So, i-prepare mo rin or dapat mag-prepare ka rin mentally ng ano. Kasi baka mamaya, sobrang pressure mo dahil ang iniisip ng hindi ka pa may mga ganyang situation yung hindi ka pa nagte-take ng exam. Pero alam na ng buong bayan mo sa probinsya or buong clan mo na, uy, kagagraduate ni Ariel nitong taon. Kailan siya magte-take ng exam? Di ba may ganon? So, possible kasi isa yun sa mga ano yung iba motivation yun. Pero yung iba, parang mentally, hindi sila prepared sa ano. So, isa pa sa pwede ko i-suggest, if you think that you're not yet prepared to take the board exam, wag niyong pilitin. It's a matter of choice naman or preparation din. Tama ka doon. Kailangan mo rin mag-prepare kahit pa paano. Hindi kasi dahilan nyo pagka-graduate ko this year, dapat, uy, sabi sa akin, mag-board exam daw ako agad kasi mas mahirap yung susunod na board exam. Parang gano'n. So, preparation. Kasama doon yung mental preparation mo na gusto ko ba? Una. Yun. Tapos, kaya ko ba? Yun. So, pero kung nandun yung willingness mo to take the board, tatansyahin mo rin kung natuto ba talaga ako nung huling 4 na taon or meron ding possibility kasi na gusto mo lang mag-take ng board, try lang, parang gano'n. Kung bumagsak, di okay, walang problema. Hindi ka pressured kung papasa or not, pero gusto mo siyang masubukan for your own experience na at least kung sakasakaling nag-fail ka this year, dalawang board exam I think ang REE per year So, not sure din kung after pandemic ganun pa rin. Kasi 'di ba nagkaroon ng ibang during pandemic parang naging online yung board exam or may isang board exam na lang sa isang taon yon. So, sa tingin ko unti-unti na siyang bumabalik pero yun nga, there's always a next time. So, if you're not yet mentally prepared to take it, might as well chill. Ka lang. Yun nga, patience is a virtue pa rin. So, eto na, Ariel. So, college, nag-board exam na. Paano ka naman napasok sa trabaho mo ngayon? Okay. Actually, for my 20 years being an electrical engineer, ang unang work ko ay more on construction. So, napunta ako sa isang construction firm and then doon medyo nagkaroon ng hindi naman agad application pero isa sa mga naging subjects kasi ng college is design. So, doon pumapasok yung ability mo or to compute the loading ng mga itatayong building or bahay man yan. So, kailangan pala enough yung i-design mo na para continuous yung or maging safe. Ang isa kasi sa mga tawag dito, reason behind ng pagiging engineer is safety. So, doon pumapasok yung, lalo na katulad ng electricity, hindi mo naman nakikita. Yung voltahe, hindi mo nakikita. So, you tend to check all the equipments or the materials to make electricity safe sa gagamit. Yun yung kasi hindi mo siya pwedeng hawakan at ibenta ng walang di ba? Nung hawak-hawak mo siya, ito na yung kuryente mo, hindi ganoon. Diba? Siya. So, delivering it the safest possible way sa consumers at saka para magamit mo siya. Kasi, ang electricity natin, sabihin mo na alternating current is unstable. Yung direct na galing sa Meralco or sa source. Yan, it's called AC or alternating current. Yung mga direct current naman, yun yung mga nasa baterya.
So, pag sinabi nating battery operated na, yun, direct current yun. At least, ah, modified na yung electricity mo. Pero for the AC or alternating current na technically ginagamit natin sa mga bahay, we have to check as an engineer na safe ba yung mga outlet mo, kaya ba nung load nung breaker mo, tapos pagka may nasunog ba na isa, paano dapat siya hindi makaka-apekto doon sa ibang gamit mo sa bahay. Yun, tapos yung mga typical na ano na syempre yung mga yun, wirings na dapat nakatago siya, walang naka-expose. Yun yung mga part ng work nung sa construction before. So, unlike doon sa afternoon kasi, construction, napunta naman ako sa field ng distribution utility, which is up to now I am part of. So, pagdating naman sa distribution utility, medyo mas malaki yung scope. Kasi, ang pinagtatabuhan kong distribution utility is the one of the biggest na distributor or distribution utility sa country. So we have to make sure that the electricity we are providing the customer is safe, reliable, and cost efficient. So being said that yung hindi lang dapat safe yung electricity makukuha nyo. Dapat medyo yung price kaya din naman ng ano, 'di ba? Na gamitin. Kasi kung meron kang kuryente, mahal naman or sobrang mahal, paano mo siya magagamit? Or uuwi ka sa gasol na lang siguro or ano ka na lang, di ba? Baterya or solar, yung mga ganon. So, kasama yun dun sa mga ah, kinakailangan natin ano, aralin or tingnan. As well as yung how to maintain the facilities na nagagamitin mo for us to deliver the electricity to each household, syempre. So, for example, darating sa inyo yung kuryente na gagamitin na lang, di ba? Pero, how you will use that, like yung 220, hindi siya nagsisimula sa 220. Nagsisimula siya sa as high as 230 kilo or 115 kilovolts. So, Oh, from that tawag dito na high or malaking voltahe, kailangan namin siyang i-drop or pababain into 220 volts na usable sa customer. Kasi kung bibigyan ka namin or magbibigay sa'yo yung distributor ng 115 kilovolts, eh sunog lahat ng appliance mo sa bahay, di ba? So, yun. Kaya, ano yan, parang, kumbaga sa flow ng tubig, from high source, pababa, hanggang sa dumaan siya doon sa gripo mo, kaya mo na siyang gamitin. Yun. Ariel, ito, hindi ko lang alam kung misconception ba to or may katotohanan dito. Marami nagsasabi, pag nag-brownout, dapat tanggalin lahat ng saksakan para pag nagkaroon ng kuryente, ang sabi nila, malaki daw yung bigla ang pagpasok noon, mas malaki daw sa bilyo. Totoo ba yun? Hmm. Actually, hindi siya totoo. Siguro, kaya nila nasasabi yan kasi may ibang companies or industrial in nature na mga establishment, syempre may mga motor yan. Ang difference kasi ng mga residential or ng mga household sa mga industrial or mga companies na may motor, ang motor, may start-up yan na tinatawag nating pag-ikot or ano. So, yung startup niya, kailangan niya ng mas malaking kuryente just to start up. Kumbaga sa itutulak mo yung sasakyan mo, di ba? Kailangan mo ng i-jar or i-rig siya ng isang big push. Yeah. Pero once na nag-start na siyang umikot, tuloy-tuloy na yon. So, hindi siya hindi siya totoo in a sense na ang kuryente kasi during the off-peak or pagka brownout, pag dumating ulit sa atin yung kuryente,
readily, ano na siya, ready to use na ulit siya agad. Wala ka namang TV or wala ka naman sigurong cellphone na kailangan ng motor para mag-start, 'di ba? Or mag-ano. Gano'n din yung mga electric fan, yung gano'n. Kumbaga sa diesel, yung ibang iniisip siguro nila, ang kuryente parang papainitin mo muna eh. Kaya imbis na ginagamit mo na siya, nag-antay ka, may idle time ka, kumbaga na 10-15 minutes. Kaya yung sinasabi mong 10 to 15 minutes, binabayaran ko kahit hindi ko pa siya nagagamit. So, yun siguro yung akala nung iba na kaya Yes. lumalaki yung kuryente nila. Dahil pag nag-brown out, 10 to 15 minutes, bayad yung 10 to 15 minutes na kuryente pero hindi pa pala siya usable. Yung gano'n. I don't know if the emerging technology din ang dahilan pero ngayon kasi uh, the the electricity that we are using is sound na for all devices na no. Kung maalala mo ng mga panahon na ang computer eh kailangan mo pa ng auto voltage at saka ng ano 'di ba? Tapos yung mga old wives tale natin na ang ref. O pagka brownout, tanggalin mo muna bago mo ilagay. O pag may ilaw na, mga 5 minutes, 1 hour bago mo i-on yung ref, 'di ba? Ganun yung style ng mga old folks natin eh. Ganun din sa mga TV. Na huwag mo muna isindi kasi nakakasira ng TV. So, yung technology natin ngayon, hindi na kasi ang alam ko, or according to ano rin, checking with the manufacturers din, most of the appliances now, either auto volt siya or yung mga ilaw natin na LED, hindi na niya kailangan ng ballast, 'di ba? So, once you press the on switch, mag-on na 'yan. Wala na siya yung ballast muna dadaan, flicker, tapos pagka stable na yung kuryente, yun na, maliwanag na. Yeah. Unti-unti siyang liliwanag. Yun, yun yung mga ano, kaya sa ngayon, hindi na siya siguro ganun katotoo. Dahil may technology na tayo for everything. Oh yeah, I remember yung malaking fluorescent tapos may Yeah. balas, then yung may maliit pa na ginagano, iniikot para Fuse. mag-flicker. Yeah. Yan. Okay. So Ariel, in your own opinion, okay, sa tingin mo ba pagka ni-revive natin yung Bataan Nuclear Plant, makakatulong siya sa atin? Yes, I think so. Before kasi, yung nuclear energy, uncharted territory sa Pilipinas yan. Una, facility-wise, wala talaga tayong paglalagyan. Kaya nga doon siya nilagay sa isla para may mangyari. Walang masyadong maapektuhan. And then yung mga technical knowledge natin before, I think na talagang nasa minimal. Pero for now, katulad yan, emerging technology nga, may mga internet na, may mga advanced na pag-aaral na ginagawa. I think our engineers, not only the electrical discipline, can manage to handle a nuclear power plant. Especially ang mga experts naman ngayon willing to train Filipinos and willing to give us their like yung mga gumagamit na karaniwan ngayon is Japan, 'di ba? Europe. So nagagamit nila 'di ba? So anong difference nung sila yung gumagamit sa tayo yung gumagamit, 'di ba? It's just a matter of not more on expertise but yung willingness mo to try it or to try something na alam mong beneficial kasi nakikita mo nagwo-work Parang ang intindi ko kasi diyan hindi naman siya politically inclined no. Pero before siguro talagang wala tayong knowledge or talagang zero background tayo sa nuclear during nung time na create yun sa Bataan. Pero now, sabi ko nga, parang nandito na sa atin ngayon yung technology, nandito na sa atin yung proseso, tapos,
capable na rin yung mga tao natin technical in the field na mag-handle. So, kung natatakot pa rin yung iba, siguro ah, hindi rin natin masabi, 'di ba? Kaya pero kung ako yung tatanungin, I think it's a go. Ang medyo maghihinder lang siguro sa akin sa perspective ng engineering yung cost. Kasi from experience din or yung mga recent studies na na-attendan ko, having a tawag dito, um, nuclear power plant or yung energy na sustainable siya, yes. Pangmatagalan, yes. Pero dahil nga yung technologies hindi ganoon karami yung nag-o-offer, doon naman tayo magno-no dahil yung gastos. Pwedeng kung mura mo siyang nakukuha ngayon, yung equipment, yun muna yung mahal sa simula. So mag invest ka ulit ng gamit, mag invest ka ulit ng mga tao, mag-hire ka ng mga best kumbaga best of the best na So yun lang siguro yung isang nagpapahinder sa kanila or sa atin na i-bump up yung paggamit ng nuclear kasi nga yun magastos siya talaga. Pero Ariel, let's say gumana yung Bataan Power Plant, kaya ba nitong paganahin buong Pilipinas? Ay pagdating doon, depende naman sa kung kaya siguro I think yes and ang Pilipinas kasi unlike ng Japan and other countries, archipelago tayo eh. So, kung sa capacity ang pag-uusapan, pwede siguro. Pero pagdating sa layo at saka sa, yun nga, dahil nga marami kang ano, dadaanan bago makarating sa'yo. Parang, kumbaga, the more na nag-i-split yung power, nagsasubdivide yan sa mga iba't ibang lugar, humihina siya. Kaya yung dulo, for example, Bataan is nasa central central ng 'di ba? Or medyo nasa north, Bataan. Pagdating sa Mindanao, baka hindi na gano'n kalakas yung makuha nilang kuryente pagdating Hmm. do'n. Kaya kailangan mo ulit ng another para mag-feed or 'yon, mga equipments, 'yon, na gamitin para do'n. Pero kung sa kaya, it will depend do'n sa gagamitin niya na materyales or nuclear plutonium yata I think or yung ginagamit nila before or yung pinopropose nila. Tapos how to handle it, yun. Remains na yung stability syempre kung saan kukunin. Kasi pwedeng available siya ngayon, tapos pag naubos, so after 20 years, hindi mo na alam kung saan pa kukuha. Diba? Yun lang yung nila siguro doon. Ang galing, Sir Ariel. Oh my, actually ngayon lang ako nakarinig ng explanation na ganyan. And I don't think so kung meron na nakapagtanong or even sa TV na kung kakayanin ba ng nuclear plant yung buong Pilipinas. But with your explanation, which makes sense, na 'di ba habang kumahaba yung reach, yeah, there's a possibility na medyo humina nga yung supply. Hmm. Okay. So, Ariel, ito na. Ano naman yung may advice mo sa mga sa household naman when it comes to safety? Hmm. Yung current natin ngayon kasi actually some of the household are already considering sustainable source of energies nga like yung solar, kung meron kang areas na nagwi-windmill na yung iba or yung iba gas. Safety pa rin ang number one na natin pagdating sa paggamit or pag-transmit ng electricity. So, ang mga common houses naman ngayon or residential kumbaga, all materials na electrical or equipment
may it be switch, sockets, or mga outlets. Ah, lahat yan may mga standard na sinusunod o may European standard like IEC, ANSI or para sa mga US naman na ano. So, protocol talaga pagka titingnan mo kahit na anong electrical equipment yan or item is it safe? So, ang pwede nilang tingnan yung mga label ng ano ng standards pagdating sa electrical equipment at saka electrical products na binibili nila lalo na sa household. Hindi naman sa inaano natin yung mga galing sa Changi or galing sa China or low class na ano, 'di ba? Pero 'yun, may mga materials kasi na ginagamit talaga na built for to handle or to hold yung electrical or electricity sa mga equipment. So, at saka mag-aano ka rin dapat ah to check din siyempre, i-manage pa rin nila yung kahit na sabihin nila old school yung magtatanggal ka ng socket pag, ah, pagka lalabas or aalis kayo ng bahay, i-off mo yung breaker or something. Safe naman actually yung mga breakers ngayon kasi may sarili na siyang trip na ano or kusa naman siya magsasarado if in case may mga fault or ano eh. Pero still advisable na pagka long week na wala or overnighters kahit na ano na walang tao sa bahay. Kahit yung mga outlets lang at least, 'di ba? Kasi iba yung nakikita mo siya na nandun ka or madali mo siyang puntahan eh pagka nagka-problem. Ang Yeah. magiging source lang naman diyan kung nagkataon kung may mga ipis or something na crawling doon sa bahay tapos dumaan doon, diba? Pero other than that, ayun, safety precautions pa rin most probably is yun, magtanggal ng saksakan pagka aalis ng matagal sa bahay at most, yun. Isa yun sa mga pwede nating gawin. Alright. So what about naman Ariel sa mga aspiring or mga gustong maging electrical engineer katulad mo? Ano naman yung pwede mong may advice sa kanila? Ah, ngayon kasi marami na pwedeng gawin or pwedeng mapuntahan ang electrical engineering na field. So, katulad nung nabanggit ko kanina, may tatlong exam pa lang sa board or sa pagkuha ng lisensya, meron na tayong RME, Registered Master Electrician, meron tayong REE, Registered Electrical Engineer, at meron pang PEE or Professional Electrical Engineer. Tapos, aside from that, meron na ngayong mga masteral for electrical engineering or MSEE. So, wag tayong tumigil mag-aral. Kasi changing times, emerging technology, hindi na obsolete yung mismong electrical engineering hindi siya daw obsolete. Yung librong ginagamit nyo ngayon, malamang yun din yung libro ko nung college. Yan, kaya parehas na parehas yung concept, formula parehas. Yung way of transmitting energy parehas. What's the difference? Yung mga equipment ngayon is at par better than dun sa mga dating equipment. So, kailangan nating aralin how to use those equipment so that we could give proper safety ano dun sa mga gamit na yun, kung paano siya magamit na safe na ano, saka yun nga, to deliver electricity to our customer or to the people na in the safest and in the most practical way na ano kasi kung aaralin nga natin yan bakit ngayon mas mahal ang ano nakakamura ka ba talaga sa solar energy. The answer would be yes in terms of dun sa ano sa kuryente kasi solar wala libre pero since dahil bata pa yung technology ng solar ang medyo mahal sa kanya yung gamit like yung battery. Ang battery ngayon
Yung solar panel, 20 years siguro, 10 years, wala kang problemahin dyan. Pero the battery is still a battery that you have to replace every 2 years. So, ima-manage mo yung expectation mo sa battery at ima-manage mo rin yung finances mo na nakamura ka sa solar panel, nakamura ka dahil hindi ka bumibili sa Meralco or sa ano dahil araw yung gamit mo sa umaga hanggang gabi, may battery ka. Pero may equipment kang i-consider to use that electricity, 'di ba? So aral lang talaga ang ano at saka wag tayong mag-stop dun sa alam na natin. Kasi nga sabi ko, even at my age, ah, yung computer, cellphone, ang layo ng ano, ng in advance mula nung una akong nagka-cellphone, which is alam mo pa yung itsura nun, di ba, brother? Wala tayong ganitong chat-chat doon sa ano. Oo, magte-text ka siguro nun, "Here na me," pero 2 days bago mo ma-receive, di ba? Oh, ganun din yung ano, kung titignan mo siya sa perspective as a student or aspiring engineer, walang shortcut sa buhay. It's a matter of discipline, it's a matter of yun nga, perseverance at saka katakot-takot na pasensya. Dahil ah, walang madali na nakuha na ano na kumbaga big ah, yung mga big ano natin sa buhay or mga nakukuha natin na bagay mas masarap siya pagka ano, nakukuha mo ng ano 'di ba yung true patience at saka hindi instant nananamnam mo siya pagka hindi instant yung mga bagay din. Yun lang din siguro. Tapos um, colleagues, yan. Importante yan or may advice ko. Ito ay based din sa opinion and o personal experience lang din. It's not what you know, but who you know. Kumbaga sa ano, kahit na ikaw siguro yung pinakamagaling sa klase nyo, or kahit ikaw yung pinakamahiling mag-aral, kung wala kang collab with or rapport with your other uh, colleagues or ibang engineering discipline, mahirap or college is not about just study and knowledge. It's about sharing and most on my part, it's about survival. Kasi sa panahon ngayon, traffic pa lang kailangan mo ng bunuin, 'di ba? So anong gagawin mo karaniwan? Mostly during my time, magbo-board ka doon sa mga pinakamalapit na boarding house doon sa school para walking distance na lang. Yung mga ganong bagay. Or kung galing ka sa malayo, you have to wake up as early as 4 o'clock para lang makapasok ng 7:30 doon sa klase mo. Di ba? So, tiyagaan lang talaga. Kasi kahit na gaano tayo katalino, kung paggising pa lang sa umaga, tamad ka ng bumangon, di ba? Kahit anong course siguro, makakasurvive sa college or sa life na gusto mong i-aspire. In any walk siguro or in any field. Yun, discipline, saka yun, camaraderie. Kasama yan sa kailangan or kung hindi mo pa siya natututunan ngayon, makipagkaibigan ka na mas as possible sa mga colleague or sa mga makakasalamuha mo ng college dahil after graduation, I feel or talagang I think na makakasalimuha or makakasama mo rin sila ng ano tawag dito, hindi man sa same field or hindi man kayo lahat graduate as engineer, 'di ba? Babalikan mo yung mga naging tropa mo yun, oy may kakilala akong ganito. May kakilala ako dito nagtatrabaho, 'di ba? 'Yun. So be vigilant sa mga makakasalimuhan natin kasi one of these days yung iba diyan or most of them baka
ikaw ang humihingi ng tulong sa kanila, diba? Yan. Okay, wow. Thank you so much, Ariel, sa tips and advice. And a very informative interview. Let's keep it up, Ariel! Thank you, bro. Okay. And by the way, guys, please do not forget to subscribe, like, and share.